Good morning. So, last day natin, morning mag-grocery muna tayo. Yung recommendation ng friend ko is sa Co-op Mart daw. Doon na lang ako bibili ng pasalubong. Yeah, wait muna tayo ng Grab natin, then kita-kits tayo sa loob ng Co-op Mart. So, grocery tayo dito sa Co-op Mart. Sobrang mura dito ng Sangpao 5. Binili ko to sa Bintay, 350 yata. Dito, 159 lang. Classic ko. Yung Sangtao 5 dito, 159 lang. Sangtao 5 dito, 159 lang. Tapos dun sa Bentan, 350. Sabi na, na-scam ko lang yung sarili ko. Imagine, 200 din yung nawala sa akin doon. 150, 200 pesos. Ay, nako. Kailangan ko talaga ng mga kuripot na kaibigan pag sa mga ganitong bagay. Actually, sa pasalubong, medyo kung ano-ano na lang din kinuha ko. Para sa bahay lang naman to. Para matikman lang nila yung Vietnam. Diba? Kasi ako, happy naman ako sa may maiuwi lang akong isang souvenir para sa sarili ko, which is itong bracelet. So anyway, bumili ako ng dalawang KitKat, isang strawberry, isang matcha. Then ito, King of Coffee. Ito, ano to? Parang gusto ng mama ko ng mga ganito eh. Yung mga kutkutin. Dami kong biniling kape, parang 4 na klase ata. Thì mục tiêu nó tốt trên đó chị hiểu hết chương trình học đến bây giờ còn chương trình mình ôm. Ano ba ito? Dalawa itong goodies. So good, sige, tatlo na yung bilhin natin KitKat. Isang strawberry, isang matcha, isang original. Chili sauce, pizza, dried fruits, instant drink, cookies. Ito, instant noodles. Try tayo ng mga instant noodles nila. Kung meron silang malaking pack. So, bili lang tayo ng tigta-tatlo ng each. Kokomi. Rồi, 500.000 cho nó rồi. Nagkamukha lang pala itong kinuha ko. Kokomi, Pangbang. Thailand na ata ito eh. Ang tatingin Komi. Chichirya, kung meron. Có hộp dài hay hộp cua cũng được rồi, hộp dài 300. May mga ilang chichirya. Actually, ibang chichirya dito makikita mo na sa Manila. With brown mushroom. With mushroom. Sige, try natin to. Ayan yung tatlo ulit. So, shoutout kay Laverne na nagsabing mura daw dito. And totoo nga, dun pa lang sa Sangtao na kape, nanghinayang na. Ang hinayang ako na dun pa ako bumili sa ano. So, try natin yung mga instant noodles nila guys. Mukhang sulit siya, bilhin. So, okay na siguro to. Tingin ko hindi nakakasya to sa maleta ko eh. And payment na tayo. Hindi ko na i-breakdown kung ano yung mga binili ko. Lalagay ko na lang yung total cost. Yeah. So, punta muna tayo sa cashier and let's do the payment na. So, cut muna tayo. Balik ako kayo kapag pabalik na ako sa homestay ko para mag-empake. So, yeah, cut muna tayo. So, dito na ako sa labas. Ito na yung mga pinamili ko. So, dalawang supot lang siya. It cost me 1,025,200 dong. So, kano yun? 2K? Kaya mag-book na ako ng Grab ko pa uwi. Then, mag-impake na ako. Then, this afternoon, ang half day natin is mag-street photography tayo around the area. Then, lunch. So for today, quick detour na lang kung saan tayo mapadpad. Naiisipan kong agahan sa airport mamaya kasi tingin ko maraming pauwi. Iniisip ko sana 4 PM ako aalis mula dito sa District 1 papunta sa airport. Nung pauwi kami sa Baden Hills, bandang airport, papunta pa sa Independence Palace or basta loob na ng District 1. Inabot kami siguro ng mga another 30 minutes pa. Ang pila daw dito sa immigration sa Vietnam is mahaba eh. Nung papunta ko kasi dito, yung pila sa immigration, from yung sa Philippines, sinabot ako ng 1.5 oras. Then pagdating dito sa Vietnam, mabilis lang. Kasi madaling araw na ako dumating eh. So, walang masyadong tao. Pero, parang maganda doon tayo sa banda sa May Market. Pero yung pauwi, dahil medyo maaga pa yung pauwi natin, though medyo late night na, pero uwian din ng talaga ng tao yun. 10 PM kasi yung flight ko and worried ako na baka abutin ng, I don't know, 3 hours yung immigration. Siguro 2 hours pwede. Gusto ko kasing may pahinga pa rin ako sa airport pagdating ko.
Like yung pagkalagpas ng immigration, chill ka na lang, di ba? Chill na lang, take some photos, remembrance, pang-upload sa IG. So yeah, switch na tayo sa POV guys. Then lunch na tayo. Order ako ng Hanoi style chicken noodle soup. Ito. So, ang in-order ko is buntang, chicken style Hanoi vermicelli soup. Umorder din ako ng drinks. So, siguro try natin puntahan yung Bintan Market. So, may oras pa naman tayo. Bintay. Ayoko na sa Bentan. So, I still have 30 minutes to eat. 1, 2, 3. Then 3 hours para gumala, maglibot, magpicture-picture. Then, balik ako kapag dawin na sa airport and pagkalagpas ko sa immigration. Ay, mamimiss ko tong Vietnam. Goods yung foods nila, affordable. Na-enjoy ko yung sarili ko dito. Then yung mga tour. Siguro next time magana naman tayo. Sapa, Hanoi, Danang. Ito kasi city eh. So good siya for sa mga solo travelers or sa gusto mag-try mag-isa. Tingin ko kasi yung Sapa, Hanoi, tsaka Danang, masaya siya kapag may mga kasama. So ito na yung ating Hanoi style vermicelli soup. Oh. Bako. Saka may pagkamanghang yung amoy niya. Ito yung drinks natin. Sarap. Enjoyin ko muna to. Kita-kits tayo sa Bintay Market. So, nandito na tayo sa Bintay Market. Pasok lang tayo sa loob, pero kung may bibilin man tayo, siguro dito sa labas, yung sa mga nasa gilid. Tayo na ba yung tao? So, tinor ko lang kayo. Pero sa labas tayo bibili. Diretso picture na tayo sa labas after. Actually, hindi ko alam kung nasaan part na ako sa loob eh. Ayun, doon tayo sa may labasan. Kaya lang, ilalabasan ko na ito parang palengke na part. Màu xanh ba yun? Yung mga candy. Compare sa Bentan, mas maraming souvenir na nabebenta sa labas ng Bentan. Parang more on pagkain dito, yung mga kutkutin, ganun. Ito may mga mani, may mga dried candies, more on mga damit, gamit, tsinelas, sapatos, bag. Guys, sa mga ganito ka-crowded na area, ingat kayo may mga nagpipickpocket may mga nagpipickpocket dito. So,
yeah, dito na ulit tayo sa labas. Ito palang Bintay Market is more on palengke siya. So mga benta ng gulay, damit, isda, mga karne. Ito, transition na tayo sa switch sa street photography natin and enjoy this video. So dito tayo manggagaling sa labas. Sobrang crowded sa loob. Kung makikita nyo, ayan. Puro motor. Sorry. Sobrang busy ng road ng Bintay. Konti lang yung napicturean ko. Nahiya na ako kasi nakasagi ako ng motor. Wala naman, hindi naman, not a big thing naman. Pero, syempre, ako yung nakakaabala dun eh. While working sila, tapos ako, picture lang ako ng picture dun. So, nababother ko sila. Pero share ko yung mga nakakuhanan ko and hope you enjoy that. Pero anyway, magpipicture-picture pa rin tayo around the area. Pero baka hindi ko na i-share yung POV. Share ko na lang yung picture ko na makaka-capture ko around the area. Nakabalik na ako ulit dito malapit sa aking hotel. Then bumili ako ng mangga. Gusto ko matikman kasi yung sauce nila kung ano ba yun? Parang version nila ng bagoong. Ay, bagoong ata guys. Bagoong ata. Definitely bagoong pero may definitely bagoong siya. May Vietnamese twist. Ang sarap. Tapos yung nabili kong mangga, kasi nga medyo yellow na siya. Hindi sila nung kaasim, pero may tamis din siya. May squirrel sila dito. Anyway, ito palang mangga cost me 40,000 dong. So time check, 12:30 na. So at this point, I decided to enjoy my food and spend my remaining time for myself before going back to the airport. I hope you guys enjoy our 6-day adventure here in Ho Chi Minh, Vietnam. If you like travel vlog and photography POV like this, hit the like button, subscribe, and stay tuned for more.